.gov.ph. Pwede pong ito lang barako.batangas.gov.ph ang itatype natin. Then automatic na po siyang pupunta dito sa website na ito. Ulitin ko po ha, Google Chrome browser po ang pinakamaganda pong gamitin para po sa Barako. Although pwede naman po sa iba, pwede po yung Safari sa mga iPhones, then yung iba pong internet application sa iba pong Android phones, pwede din naman po. Wag lang po natin gamitin yun pong pag po kiniklik natin galing from Messenger or Facebook, hindi po kasi 100% functional kapag po doon yung link galing po sa Facebook o sa Messenger yung ginamit natin. So mas maganda po itatype po natin yung website sa mismong browser. So ngayon po nandito na po tayo sa browser, itatype po natin dito para po gumawa ng account, kailangan po muna nating mag-sign up. So i-click po natin itong sign up. Then, isa-select po natin kung ano yung user type. So, pag farmer po tayo, farmer po yung i-click natin. Pag hauler po, hauler owner. So, sa ngayon po, hindi po namin ina-approve yung mga hauler employee accounts. So, inuulit ko po ha. Pag farmer po, farmer account. Pag hauler, hauler owner. Pag po veterinarian, yung mga private vet po natin, veterinarian po yung pipiliin. So, ipipiliin po natin yung tamang impormasyon kung taga saan po tayo. So, isa-select po natin yung region. For example po, ang pinipili po ni Sir Ryan ay Calabarzon. Ngayon po, kung halimbawa po taga ibang rehiyon tayo at hindi po natin nakita yung mismong address natin, pwede nyo po kaming i-message dun sa hotline para po i-check po natin yung mismong mga barangay, LGU, and province para po masigurado natin kung nakadagdag na po siya sa system. So ngayon po, ilalagay po natin ang username. Ang username po natin ay ang email address. Opo, ito na po yung sa Traders Pass. So hindi na po kami nag-i-issue ng papel ha. Yung registration na po sa Barako, yun na po yung considered na registered dito sa Batangas as hauler. So ito po, for example po, nilalagay po ni Sir Ryan ay peterdelacruz@gmail.com. So yun din po ang ilalagay natin sa email address. Make sure po na tama po yung kung lowercase o uppercase kasi sensitive, case sensitive po yung mga username natin and email address. Ganun din po sa password. Sa password po, kailangan po ay 12 characters long, may uppercase and lowercase characters, may digits, may numbers din po, and special character. So, kailangan lang din pong ulitin ang password. Then, i-enter na po natin yung ating pong impormasyon katulad po ng apelyido, first name, and yung ibang impormasyon po na optional, pwede po natin hindi lagyan. Yung birthday po, kailangan po natin ipiliin. And yung mobile number. Make sure po na tama yung mobile number na ilalagay nyo dito kasi ito po yung paraan namin para po pag may concerns kami dun sa inyong application, iko-contact po namin kayo. Siguraduhin po na tama ang mobile number. And ito naman pong mga house numbers, street numbers, subdivision, optional na po yan. So kailangan po nating i-check itong I agree to the collection, processing, and use of my personal data in accordance with the Privacy Policy and Data Privacy Act of 2012. Para po makita natin kung ano po yung nilalaman nito, pwede po natin i-click itong View Privacy Notice. So ito po yung nilalaman ng data privacy statement sa paggamit po ng Barako. So kung ina-accept po natin ito, i-click po natin itong I accept. Then, saka po natin i-click yung sign up. So ngayon po, pag po nag-sign up tayo, hindi po tayo kaagad-agad makaka-login. Kasi kailangan po i-approve po muna ng system administrator yung ating account. So kailangan po natin maghintay, within the day naman po yung approval niyan. So hihintayin lang po natin na ma-approve. Maximum po 1 day yung approval.
So, ina-approve lang po natin yung kay Sir Ryan na account para po pwede maka-login. Yung questions po natin mamaya po natin i-entertain. Tapusin po lang muna natin yung presentation. Ano pa? So, pwede na po mag-login si Sir Ryan since na-approve na po yung account niya. Itatype niya lang po sa email/username yung kanya pong email address, then yung kanyang password. Then, click login. So, ngayon po makikita nyo nakalogin na po si Peter De La Cruz sa kanyang account. Yun po, unauthorized po talaga ang lalabas kapag hindi pa po approved. Ano po, so hihintayin po natin na ma-approve po yung account. So tapusin po muna natin tong presentation. So ngayon po si Peter De La Cruz nakalagin na po siya. Ang una niyang kailangan gawin is ilagay po kung ano po yung business name niya. So pupunta po siya sa My Haulers. So sa My Haulers po, dito po ilalagay yung impormasyon tungkol po dun sa business. So ilalagay po ni Peter De La Cruz, yun po, ito po yung My Haulers button. I-click niya po yung Add New Hauler. Then select Hauler Owner. Dapat po ang makikita niya dito ay yung kanyang pangalan. So si Peter De La Cruz. Ilalagay niya po yung kanyang impormasyon kung taga saan po siya. Hanggang sa barangay level po. Yung business name naman po, ito po yung business name na nakalagay sa inyong business permit or dun sa DTI po natin. So halimbawa po, ang nilagay po natin dito ay Peter Hub Trading. So ilalagay po dito kung ano po yung street number, lot address, if available po, nung ating pong business. And ito naman pong license expiry, ito po yung expiry ng inyong handler's license. Make sure po na may ilalagay po tayo dito. Hindi po kasi kami nag-a-approve pag kukulang-kulang yung impormasyon. Ano po? Inuulit ko po, ang license expiry sa Add New Hauler ay yung expiry po ng inyong handler's license. So pag nakompleto niyo na po yung impormasyon, click Add Hauler. So okay na po yan. So makikita po natin dito, ang status po niya ay pending. Pag po kasi ni-review namin yung inyo pong mga application, pag kumpleto po, naka-attend po kayo ng seminar, ng online hauler seminar natin na ginagawa twice a month, at saka po nakapagpa-inspect po kayo ng sasakyan, nag-change po itong status from pending to approve. Ano po? So ngayon po, magdadagdag na po tayo ng sasakyan na ginagamit ng hauler. So ang dinagdag po natin ngayon ay yung business name. Ngayon naman po, ang idadagdag natin ay yung mga plate number ng sasakyan natin. So para po mag-add ng plate number ng vehicles, i-click po natin tong tatlong tuldok dito po sa pinakakanan. Then, mag-show po yung hauler options. Pag po kinlik yung hauler options, lalabas po itong hauler documents, managed vehicles, hauler documents at managed vehicles. Ngayon po, ilagay po muna natin yung hauler documents. Ibig sabihin po ng hauler documents, ito po yung dokumento tungkol dun sa hauler o dun sa tao. So ano po ba yung mga hauler documents na kailangan natin? Una po, kailangan po natin ng valid ID, business permit, at handler's license. So, pag po halimbawa na yung mismong may-ari, yung hauler owner po ay hindi na niya talaga kayang makagawa ng account, kailangan po niyang gumawa ng special power of attorney sa kung sino yung ino-authorize niya na gumawa ng account niya for Barako. So, yun po. SPA po, lalo na po sa mga korporasyon. Kasi kailangan po nila mag-designate kung sinong tao yung gagawa ng account nila. So para po magdagdag tayo ng mga documents, i-click po natin itong Add New Hauler Document. Then select certificate type. So nandito po sa certificate type kung ano-ano po yung mga dokumento na kailangang i-upload.
Not necessarily lahat po yan ha. Kasi nga po ito ay system, nakalagay po lahat ng klase ng dokumento na pwedeng i-upload ng lahat ng klase ng user types. So for haulers, yung mga sinabi ko po kanina, for example po, handler's license po ang i-upload natin. Then click select permit type. Dito po ay kung official or yung valid for 1 year or temporary license pa lang po yung hawak. So halimbawa po official na po yung hawak ni Sir Peter. Then, ilalagay po natin yung control number. Control number po ito ng document. So, ang alam naman po natin, ang handler's license, may control number po yan. Pero may mga ibang documents po na walang control number. Halimbawa po, yung valid ID. Minsan po may mga ID na walang control number. So, ilagay po natin kung anong type po ng ID yung i-upload natin. Yun na lang po ilagay natin sa control number. Then, yung name po ng document. Ulitin ko po ha, ang ilalagay po sa name ay name ng document. So, handler's license. Then, yung issue date, kung kailan po na-issue yung inyong handler's license. And kung hanggang kailan yung validity nito. Then, mag-upload po tayo ng file bilang patunay kung ano po yung dokumentong ito. So example lang po, areha. Ang pwede pong mga i-upload na files ay JPEG, PNG, tsaka PDF. So yun po yung picture ng dokumento na i-upload. So syempre kung handler's license po, picture po ng handler's license yung i-upload natin. So pag na-upload na po natin, makikita po natin yung nakasulat dito, selected file. Then saka po natin i-click yung add holder document. So yun, nakita na po natin, na-upload naman po siya successfully. So pwede po natin i-view kung ano po yung in-upload natin. Pag-click po natin itong icon. So make sure din po na allowed po yung pop-up sa inyo pong browser. Pag po kasi naka-block yung pop-ups, hindi po lalabas yung mga pwede nyong i-view na documents. So ayun po, ulitin ko po, mga kailangan nating i-upload sa holder documents, yung atin pong valid ID, handler's license, business permit, at ang atin pong, kung hindi naman po yung mismong holder yung gagawa ng account, kailangan po ng SPA. So balik na po tayo. Click po natin yung go back. Para naman po sa mga plate number ng sasakyan, i-click po natin itong manage vehicles. Then, click add new vehicle. So dito po, ilalagay natin kung ano po yung klase ng sasakyan. Then, yung kanya pong plate number. Yung maximum capacity. Po, limited lang po ito sa 4 digits, yung maximum capacity. So, para po sa mga table eggs, pinapa-adjust pa po namin itong maximum capacity ng sasakyan. So, ito naman pong registration expiry. Ito po yung expiry ng transport carrier registration. Mandatory din po na ilalagay natin kung kailan mag-expire yung atin pong transport carrier. Then click po yung add vehicle. Doon po pala sa maximum capacity, wag po maglalagay ng letters kasi numbers lang po talaga ang tinatanggap dyan. Para po mag-add naman ng dokumento na patunay po para dun sa plate number na yon, i-click po ulit natin tong tatlong tuldok. So i-click po natin tong 3 dots. Then manage vehicle documents. So same din po nung kanina, mag-a-add new vehicle document po tayo. Ano po ba yung mga dokumento na patungkol naman doon sa sasakyan? So ang mga dokumento po na kailangan nating i-upload ay yung transport carrier registration, yung picture po ng sasakyan, at yung ORCR. So halimbawa po, ang i-upload po ni Peter ay yung kanyang transport carrier registration, permit type po ay official, then ilalagay din po yung control number. So sa control number po naman ng picture ng sasakyan at saka ng ORCR, pwede pong ilagay natin control number ay plate number.
Kaya lang po, bawal po na nauulit ang name ng document at control number. Nade-detect po yun ng system. So pwede po tayo maglagay ng A, B, C, D, and so on sa dulo po nung control number para po hindi siya nauulit per se. So ganun din po kung kailan in-issue at hanggang kailan po yung valid yung document na yon. Then, click upload file para po i-upload natin yung mismong dokumento po ng transport carrier. Then, click add vehicle document. So, ganun lang po kadali maglagay ng dokumento ng sasakyan. So, balik na po tayo. Go back po ulit. Sa main dashboard po tayo. So, makikita po natin dito sa My Vehicles na button. Click po natin yung My Vehicles. Dito po yung shortcut ng ating mga sasakyan. So makikita nyo po dito sa may bandang kanan, nakapending pa rin po siya. Kasi nga po, kailangan naming tingnan if na-inspect na po itong specific plate number na ito. May record po kasi kami ng lahat ng sasakyan na nag-undergo ng online inspection. So ngayon po, online inspection na po lahat, regardless po kung yan ay first time or renewal. So ang pagpapaschedule po ng online inspection doon po sa Calendly. And yun po ay dinidiscuss pag may online hauler seminar. So pag po click natin tong folder button, makikita po natin yung mga dokumento na naka-upload para po doon sa specific na plate number na iyon. So balik na po tayo. Ngayon po, nakalagay na po yung ating business name tsaka po yung ating mga plate number. Paano naman po natin i-connect si hauler sa mga farmers? Sa mga farm po na kinukunan natin ng mga produkto. So para po ma-connect natin ang ating pong hauler business sa mga farms, i-click po natin tong Manage My Farms. So pag kinlik po natin tong Manage My Farms, i-click po natin tong Add New Farm Hauler. So, isa-select po natin yung farm na pinagkukunan natin. So, halimbawa po, yung mga farm na kinukunan nyo, dapat po nakaregister na rin sila sa Barako. So, halimbawa po, i-connect po ni Sir Ryan kay Juan Farm. Then, isa-select po niya yung pangalan niya, na yung business name niya, yung Peter Hug Trading. Then, i-click po yung hauler accepted. Then, click add farm hauler. Pag ganyan po, i-click po ulit dito po sa manage farm haulers, i-click po natin yung hauler accepted. Ang nakikita niyo pong request status dito ay pending kasi kailangan pong i-approve din ni farm yung inyong request na mag-connect sa kanila para po maging approved po yung status nito. Ano po? So, Sir Rai, pwede pong pakita din sa kanila kung paano i-approve ni farm yung request ng hauler. So ayan po. So makikita po natin ito po yung dashboard ni farmer. So nakita po natin dito, may request na po sa kanya si Peter Hug Trading. Nakapending pa po. Pag click niya po itong farm accepted, yun po, maglilipat na po ng accepted yung status. So okay na po yan. So accepted na po yung status ni hauler. Ngayon po, para naman po mag-apply ng Vet Health certificate, ipapakita po natin kung ano po yung gagawin ni una po mag-a-apply po muna si farmer ng vet health certificate kasi sa po ang magi-initiate ng vet health certificate application. So, kung may farmer ito ha, so para po mag-apply siya ng vet health certificate, i-click niya po yung manage farm livestock. So inuulit ko po ha, para kay farmer po aring part na ito. Si hauler po, wala po siyang makikitang ganito sa kanyang dashboard. Ngayon po si farmer, kunyari mag-a-apply po siya ng pambiyahe. So i-click niya po yung add new farm livestock. Then mag-enter po siya ng details kung ano po tungkol dun sa ibabiyahe niya.
So si one farm po, for example, magbabiyahe po siya ng swine finisher ng 14, 1-4, ng 5 heads lang po. 5 heads. So, ang date of birth po, estimate lang po yan. Lalagyan po ng animal ID. So ito pong tag name, importante po ito kasi ito po yung kumbaga parang code name para po dun sa shipment na to. And also pag may mga request po for updates or may halimbawa may bigla ang papalitan po dun sa biyahe katulad ng quantity, destination or hauler, ito po yung parang kumbaga para mas mabilis siyang matitrace. So click add farm livestock. So ito bang gagawin ni farmer. Then, pag i-request niya po ito ng VHC, kiklik niya lang po itong tatlong tuldok and request VHC AIC. So, dito po si farmer, ang ilalagay niya po kung anong purpose po ng biyahe. So, kung halimbawa po ito ay for slaughter, ilalagay po kung saang slaughterhouse dadalhin. So, ilalagay po, for example po ay Caloocan Slaughterhouse. So pag ganun po, hindi na niya po kailangan i-click tong other destination. Pag po nakalagay yung specific slaughterhouse dito sa select slaughterhouse, pwedeng ito na lang po. Pero kung halimbawang wala po dun sa selection, yung pagdadalhan, o kaya halimbawa po for sale po ito, yung hindi po talaga sa slaughterhouse dinadala, katulad ng mga maliliit na katayan ng manok, pwede po natin i-click itong other destination. So isi-specify lang po natin yung region, province, LGU at barangay. So for the purpose of this seminar, ilalagay po natin Caloocan Slaughterhouse. So ilalagay din po natin kung ano po yung shipment date, kung kailan yung biyahe. So nilagay po natin ay May 20, yung veterinarian po ng farm, and yung hauler po. So si Peter Hog Trading. So pag click po yan, click po yung add certificate. So okay na po yun. Tapos na po yung gagawin ni farm. So makikita nyo po sa Manage BHC. So punta po tayo sa browser ni hauler. Ni hauler po muna. So ito na po yung browser ni dashboard ni hauler. Pag nakita nyo po dun sa Manage BHC AIC button, so ito po yung application. Ang status po niya ay pending at ang location niya ay on process by hauler. So, Sir Rai, patingin po dun sa column. Palagay lang po nung ating pong cursor sa column para makita nila. So, dito po sa location, Sir Rai, back po, back. Yung column po. So, sa location, makikita nyo po on process by hauler. So, ibig sabihin, na kay hauler na po yung, kumbaga yung bola, siya na po yung nagpa-process. Para po i-process naman ni hauler, i-click niya po itong edit button. Click edit button. So ang gagawin lang po ni hauler, wag na po kayo magkiklik ng iba't ibang mga bagay dyan. Isa-select nyo lang po yung vehicle. Kung ano yung plate number na gagamitan para sa biyaheng ito. So NBD 908. Ngayon po, pag marami po kayong sasakyan na dinagdag sa inyong account, marami din po yung lalabas na plate number. So ngayon po, nilagay na natin yung NBD 908, then click update certificate. So makikita nyo naman po yung location on process by private veterinarian. So ngayon po, i-approve na po ni private veterinarian yung vet health certificate. So ina-approve lang po ngayon. So pag ni-refresh po natin, pa-refresh po Sir Rai. So sa Manage BHC, AIC, makikita nyo po on process by Provet na. Na-process na po kasi ni private vet. Nasa Provet na po siya for conference na po ito. So, hintayin lang po natin na ma-approve ng Provet. So, pag ni-refresh po ulit ito ni Sir Rai, ang magiging location na po niya ay NA. Ibig sabihin po kasi na-process na po siya ni Provet. So, ito pong, pag-click po itong PDF na ito, pwede na po nating i-generate yung vet health certificate na siya naman pong gagamitin
para po sa pag-a-apply ng shipping permit pagpapunta pong Maynila. Kasi pag baboy po at papunta pong NCR, kailangan po, di ba, ang pag-a-apply po ng shipping permit ay sa quarantine. Ngayon po, kailangan niyo po nitong soft copy na to at ito yung i-attach niyo po sa inyong application para po ma-issuehan kayo ng shipping permit. Malinaw po, ano po, pag baboy at papunta pong NCR, kailangan niyo po itong dokumento na ito para po mag-apply ng shipping permit. So may perma na po ito nung private vet at nung nag-concurrence po na government veterinarian. Sige po. Ngayon naman po, balik po tayo dun sa dashboard, Sir Rai, para lang ipakita natin yung QR code. Ito po kasing QR code sa Manage BHC AIC. Sa Manage BHC AIC, may QR code na po dyan. So pag kinlik po itong QR code na ito, yan po ang ipapakita natin sa checkpoint para i-scan. So pag in-scan po ito, makikita po ng checkpoint kung ano po yung details ng biyahe nyo. Through scanning na rin po, mababawas yung mga payment of fees. So ngayon po, itatry ko lang po na ipakita sa inyo yung itsura ng pag-i-scan po ng taga-checkpoint. Para po makita nyo din kung paano po nakakaltasan, nababawas yung mga inspection fees po natin. So ito po makikita ito naman po ay dashboard ng taga-checkpoint. So halimbawa po merong magbabiyahe ng produkto at ito pong shipping. So halimbawa po yung kaninang BHC po ni Juan Farm, ni Peter Hag Trading. Ipapakita lang niya po yung QR code. So ito po yung QR code nung kanina. So ito po yung lalabas sa kay checkpoint na dashboard pag po ipinascan yung QR code. So makikita po natin dito yung farm name, si Juan Farm, galing pong Bawan, Batangas. Papunta po itong slaughterhouse ng Caloocan. Then yung slaughterhouse address, kung sino po yung hauler, si Peter Hag Trading, ano po yung plate number, ilang ulo po ng swine finisher, and kung ano yung control number ng vet health certificate. Ngayon po, sa pag-charge po kasi, kapag po may laman yung account, so makikita po natin dito kung ano po yung balance ni hauler at balance po ni farmer. May cases po kasi na si farmer po ang nagbabayad ng inspection fee. May cases din po na si hauler owner ang nagbabayad ng inspection fee. Sa disinfection fee naman po, o yung pagpapadisinfect, ang nagbabayad po nun ay si hauler. So dito po, pag kinlik po halimbawa yung disinfection fee, i-click po si hauler. Kaya lang po sa ngayon ay wala pa pong balance si hauler. Kaya po may lumalabas dito na hauler has insufficient balance. So pag halimbawa kung may balance naman po yung account at nagtuloy po ng yan po, insufficient po talaga kaya hindi siya nagtutuloy. So importante po na may laman po yung mga account ninyo kasi nadedetect po ng system. So papakita ko lang po sa inyo. Nadedetect po kasi ng system kapag po kung ano po yung status ng atin pong mga application. Kung ito po ba ay na-disinfect na-inspect na. So kaya kailangan po make sure po na may laman yung ating account. So sa pagpa-load naman po, Sir Rai, pa-share naman po ulit ng screen nyo. So sa pagpapaload naman po, ang i-click po nating QR code na kailangang i-present sa areas of loading ay ito pong nasa upper right corner na QR icon. Pag click nyo po ito, may lalabas po na QR code. Yan po ay QR code for loading. So pag ito po ay pinascan natin sa areas of loading, doon po pwedeng magbayad at i-issuehan po kayo ng resibo kung magkano po yung pinaload nyo sa inyong account na kailangan din po ay magre-reflect. So doon po sa main dashboard,
makikita nyo po dito sa ilalim, may balance po na nakalagay. Dyan po magre-reflect kung magkano yung pinaload ninyo. Ngayon po, ilalagay ko po dito sa chat box ang detalye po ng pagpapaload. So ang loading po ng Barako account, kailangan po nating i-present yung QR code of user account. At ang loading po ay pwede lamang sa Provet Office, Startol Disinfection, Castillo Checkpoint, and Mahayahay Checkpoint only. Monday to Thursday, 7 a.m. to 6 p.m. lamang po pwedeng magpa-load. Pag po dito sa office, relatively higher po yung maximum amount na pwedeng i-load. Kasi po, kinoconsider din po namin yung safety ng aming personnel sa pag-handle ng matataas na amounts. So dito lamang po sa office, pwede pong magpa-load ng mas mataas. Sa checkpoint po kasi up to 1,000 pesos lang po yung pinapayagan namin na i-load. Ano po? So sa ngayon po, wala pong GCash option. Cash payment po yung initial loading. And bibigyan po kayo dapat ng official receipt bilang katunayan po na nagbayad po kayo ng nagpa-load po kayo sa inyong account sa Barako. So, ngayon po, yun po ang, ganun lang po kadali yung gagawin ni Hauler. Maglagay po ng plate number and yung QR code for scanning. So, make sure po na tama ang plate numbers pag naglalagay po si Hauler. Then, ngayon po, hindi naman natin naiiwasan minsan na nagpapalit po ng quantity. Halimbawa, kulang yung nadadala na baboy kasi may hindi po pasado sa atin. Kaya halimbawa, from 25, nagiging 23. Pwede po tayo mag-request ng changes sa system. Yun po ang kagandahan kasi kapag system, pwede po nating palitan agad-agad. So, para po mag-send ng request, so sinend ko po dito sa chat box, yung VHC SP updating request, kailangan po nating ilagay kung sino yung nagre-request, ano po yung tag name, yung code name po natin para sa shipment na yon, ano yung farm name, ano yung hauler business name, ano yung plate number, at kung ano po yung mismong nire-request natin. Pwede po kasi magpapa-request tayo ng change in quantity, pwede rin po yung change ng plate number, pwede rin po yung change hauler and change plate number, pwede rin po yung change destination at change ng date of shipment. Para po mas madali nating maproseso, dito nyo po sa number na ito isi-send yung Barako Hotline 1. So ayun lamang po ang kumbaga specific for the hauler owner na ginagawa sa Barako. Okay po. So, yun po lahat ng ating discussion for today. Mag-entertain na po ako ng questions if may questions po tayo. Before po pala mag-start, ito po yung ating mga, sinend ko rin po to sa ating messages. Ito po yung ating mga links, yung mga importante po nating links, pati po yung link po ng ating post test. Doon po sa mga may questions po regarding sa specifics po for Barako, like yung bakit hindi pa po sila na-approve or meron po silang concern, pwede po kayong mag-direct po dun po sa ating Barako hotline na nakalagay po dito sa ating screen. Sana po. So, pwede rin nyo po siyang puntahan sa Viber or tumawag po kayo sa ating telephone number dito po sa OPV. Pa. Questions. Unahin po natin yung mga naka-raise po yung hands. Ano po? Ma'am Lesrel Delen, ano pong question po? Ma'am? Hello po, naririnig po ba ako? Ma'am Lesrel. Ma'am Stephanie Chua po, may questions po ba? Yes po. Ask Yes ko po. lang yung sa kasi di ba required yung pictures ng truck na front, side, and back. Yung Mhm. kasi dun sa Barako, front and side lang. Okay po. Ano pipindutin para sa Yung, back? ano po yun? Yung sa front and side lang po yung pinaka-importante po natin. Ano pa? Okay. For So, for hindi for na. uploading po siya. Ano pa? Okay po. Copy. Yun lang Okay po. po. Okay po, sige po. Sir Roderick Resuena po, may question po ba tayo?
Bale ma'am, question ko lang. New lang kasi ako sa job ko. Bali kami kasi bilang isang sa Lucra Farm, Mhm. breed and grow out kasi kami. So usually last year ginagamit lang namin si Traders Pass. Pag Mhm. nagdi-deliver kami sa mga client namin from our farm to the other farm, Mhm. i-indicate in yun dun sa online Barako account yung Yes mga po, kasi specific na delivery ko. wala na po kasi tayong Traders Pass ngayon. So technically po, outdated na po siya. So Barako na po tayo lahat. Ang layunin po kasi ng Barako para po iisa lang po yung registration natin from farmer to hauler to slaughterhouses or dun po sa ating mga pagdadalhan po na farms and other places po. Ano po? So yung tanong ko lang ma'am kasi, as of now kasi, based din sa presentation kanina, kailangan Mhm. ko ang power of attorney as representative ng Lukra ng farm namin. Kaya Apo. lang si Basutoy Kayo, nasa Denmark, opo. sa Denmark kasi siya. Mm, kayo po ba ay owner or representative lang po talaga? Bali ang position ko kasi sa farm is general manager. So ako yung Apo. pinaka-manager sa logistic department namin. Apa. So kayo po And ay malaking farm, commercial, tama po ba? malaking farm ma'am. Yes Malaking farm po. rin kami. Yun lang kasi yung worried ko kasi yung last registration namin last year, ako din yung nag-register doon by face to face is July 11 kasi yung aming Company. So, SPA po talaga for a expiration. certain person. Yun po, for a Uh, certain company rather. Yes po. si Sal, Certain company, yung ganyan po. Para lang po, mm. kita po namin na this person, ito po yung authorized for the company or the farm po. And then ma'am, naggawa na rin kasi ako ng Barako account last Mhm, November mhm. 2025. Kaya lang, up to now nga, hindi sila nag-response sa akin. Oh, Even though kung nakapag-send na ako ng mga 2025, documents. as yun po kasi around trial period po namin yung 2025. Okay. Nag-strict po kami ng application po this 2026. So ang ano po ang i-advise ko po sa inyo ay gumawa po ng bago. Ano po? Okay. Pero Apo. natapos na rin ako ma'am sa online inspection ko ng tatlong truck ko. Pagka naka-connect na ako sa Provet Batangas, Mhm. nakapag-state ako ng 6 and kahapon. Tapos sa Mhm. yung online inspection ko, hinihintay ko lang yung response nila dun Mhm. sa Yung Dinispas. yung last po ninyo na upload ay kailan po? 2025? Based sa Gmail ko, nagpasa ako nung July 6. Pinasa July ko lahat 6 ng mga po. doc. This week po. This Pasa, week po. Sige yes po. ma'am. Sir, for that concern po, pwede po kayong dumirekta po sa ating mga hotline. Ano po? Any concern po regarding po sa ating Barako account, clarifications or concerns po, directly po tayo sa hotline. Ano po? Sila po yung makakapagbigay po sa inyo ng more on na elaborate po na process po ng Barako. Ano po? Yun din ma'am kasi yung concern ko kasi 2 days ko na tinatawagan yung Mhm. hotline. Hindi rin sila nagre-response. Opo, try nyo rin po Nag-text na rin ako. mag-message if ever. Kasi marami din po kasi Nag-message din ako ma'am kaming, eh. ano pong name niya, sir? Roderick Casuena ma'am. Sige po, iaano ko po to, i-raise ko po to sa kanila. Kasi po Okay. marami din po, malaki po kasi yung, tawag dito, mga tumatawag po sa amin. So, baka po na-chansahan na, may naka-queue po yung numbers. Wait lang po, saan na aking sticky? My notes. Not that. Ito pa, hindi. Roderick. This one. Hindi rin to. Saan na aking notes? Oh, no. Roderick. Yes ma'am. Roderick. Ano po? Opo. Ano po? Full name po, Roderick. Roderick Casuena, 0935. Swena. Hindi po, Okay. ang pangalan po ng farm. Lucra Farm ma'am. Lucra Farm. Lucra Farm. Lucra Agri-Ventures Corporation. Sorry. Lucra Agri po. Lucra Agri Ventures. Sige po. Ito po, na-contact nyo naman, na-try nyo pong makontak ang hotline? Yes ma'am. Nag-try Kailan ako po? noong Tuesday. Ay, nang tawag din ako ng Tuesday. Yung number na, ang number ba?
6132. Ayan yung 6132 lang, ma'am. Tinatawagan. 6132. Pag ganun po, try nyo din po yung other one. Ano po? Pwede rin Okay, po ang sige. telephone number po namin na OPV. Ano po? Okay, sige, ma'am. Okay po. So, sa tatlo po yan. Sige po. Ipapacheck ko din po yung requirements po. Nagpasa po kayo na requirements this Tuesday pa. Yes, ma'am. And then yung Tuesday din natapos kami dun sa last track Okay. na Nung online Tuesday po kayo session. nagpass ng documents. Sige po. Apo. I-relay ko din po dun sa mga gumagawa. Ano po? So, next po Okay, ma'am. natin, Ma'am Sheila Marie Mirano po. Hello po, ma'am. Yes po. Ask ko lang po kasi tapos na po kami sa inspection ng truck tapos may account na din po kami sa Barako. Ano Mhm. po kaya yung next step after this? Ma'am, na-approve na po ba yung account niya sa Barako? Yes po. Hindi na po siya pending? Hindi po. Yun na po yan. Yun na po yung ating trader's pass or yung Barako application po natin. Tapos na po yung process. So, Okay. ngayon po kung mag-apply po kayo ng VHC, si farm po ay pwede na po kayong piliin ng ating farm. Ano po? Pag apply po sila ng VHC. Ano pa? Okay. Thank you po. Apo. So, next question, Zanetti? Ma'am Zanetti? Yes po, hello po. Ay, sir. Yes po. Ano ba yan? Tanong ko lang po yung sa pending pa rin kasi yung sa account ko sa Barako. Pero yung sinend ko naman kanina requirement, successful naman siya. Kailan po niya sinend? Kanina lang po. Okay po. Sir, pag ngayon lang po, mag-wait po tayo ng at least po 1 to 2 days. Ano po? Kasi po, dahil po sa influx po natin ng mga applications, maaari pong hindi pa po tapos yung screening po ng documents po natin. Siniscreen po kasi siya. Ano pa? Pero yung sinend ko po requirements ay successful naman. Ibig sabihin po, na-upload na po siya. So, kaya po siya naka-pending, sila po ay titingnan pa po namin yung documents po na in-upload po ninyo. Mabubuo ko po ba yun? Yung mga na-send ko na requirements? Ang alam ko po ay naka-upload po yun. Sa documents po ninyo, check niyo po yung inyong farm documents. Hauler documents po. Okay, check ko na lang po. Tapos na-miss out ko lang po kanina yung sa may load, sa may Barako ba yun? Bakit po kailangan i-load? Para saan po yun? Alin po? Alin po yun? Yung sa load po. Yung Sa load po. Yun Opo. po kasi ay para na po sa pag may transport na po kayo. So, pwede na po kayong hindi magbayad sa checkpoint. Isi-scan na lang po yung QR code nyo. Saan po manggagaling yung QR code na yun? Nakalagay na po yun sa ating Barako. Pag chinek niyo po yung Barako account po natin, meron po kayong nakalagay na QR code po dun. Yun po yung QR code niyo po as a hauler. Pag din po Ipapadala kayo, ko po Opo. yun sa truck. Kasi Yes hindi naman po. po ako yung babiyahe. Yes po, papadala niyo lang po yung QR code either through phone po or meron po kayong printout, pwede naman po siya. Okay, thank you. Okay, Ay so po. yun lang po. Ay po. Ma'am Lucia Denbray Russell po. Ma'am Lucia po. Lucia Russell po. Next po, Sir Jeric Cabero po. Hi po, good Yes po. afternoon. Hello po, ma'am. Mag-inquire lang po for Yes po. yung kunyari Siya nga daw. renewal. Clarify ko lang po, pag renewal ng sa Barako na, Yes po. kailangan po Ano ba muna? magpa-inspect ulit Wait lang po, ng wait lang truck? po, sir. Wait lang po. Na, Hindi ko natlapatan po kayo marinig. Wait lang po. Ano po yun, Sir Jeric? Okay, kapag for renewal po, kasi may trader's pass na ako, then Opo. renewal, kailangan po ulit magpa-inspect ng truck. At least once a year po siya. Kung kayo po ay na-inspect na from January to July or January to June, yun po ay considered na po na inspection for the rest of 2026. So, valid po siya hanggang December 2026. Yung sasakyan niyo po for the rest of the Okay. year na po yun. And Same din po kasi with po- the Howlers meeting. Once po kayo naka-attend at least once from January to July, pwede na po kayong hindi umattend. Ano po, tatandaan niyo lang po kung kailan kayo umattend para yung records po namin, madali po nating mahanap. Okay, Ano po? meron lang po kasi akong concern kasi mag-expire na sa July 11 yung trader's pass ko. Apa, And doon po kasi sa doon sa parang link ng
online inspection, wala na pong available na date. Kung Ay hindi siya, next week ganun. po. Opo, ganun nga po. Kasi ang atin pong inspection ngayon ay nag-start na po siya ng 8 to 5. And Monday to Thursday na lang po kasi siya due to yung sa change po ng schedule ng government offices. So, ang available lang po natin Monday to Thursday. So, yun po yung slots lang po natin. Ano po, kung ano lang po yung available slots sa Calendly, yun lang po yung available po na nasa ating first come first serve na lang din po siya. Okay po. Yun po. Yun naman po, once naman po kayo ay nakapag-upload na kayo, katulad na nakapag-upload na po kayo, may barako na po kayo, naka-attend na po kayo ng Howlers meeting. At kulang na lang po ay inspection. At once kayo po ay na-inspection, pwede po kayong tumawag para po para po i-update po kami na kumpleto na po yung inspection namin. Pwede naman po yun ay ma-approve yung inyong application sa Barako, automatic po siya. Yun nga lang po, kailangan niyo po mag-update po sa amin. Ano po? Para Okay po. kung yun lang po yung kailangan niyo. Ano po, kung ang kulang na lang po ninyo ay inspection. So Monday meron na po, no? Yes po. Depende po yun sa Calendly ha. Okay. Kasi ito po ay, again, first come first served naman po ang ating Calendly for inspection. Okay. Okay po. Thank you po. Okay po. Sir Lucia? Ma'am Lucia Russell po? Question? Hello po, Ma'am Lucia po. Sir Lucia? Hello po, hello po. Yes po, yes po. Ano po yan? Hello po. Yes po. Ma'am, tanong ko lang po. Sa kagaya po naming employee ng company Howlers, sino pong gagawa ng application ng account sa amin ng Barako account? Kung sino po yung authorized po sa inyo, kuwari po, wait lang po ha. Kung sino po yung authorized, kuwari po, hindi po si owner mismo yung gagawa, edi kung si driver po, kung kayo po ay employee, kayo po ay gagawa, pero kayo po yung gagawa, pero may SPA po tayo, your special power of attorney po na diniscuss po kanina. Ano po, kung kayo po ang gagawa para po dun sa howler. Okay, sige po. Mm. Okay po. Sige po, ma'am. Thank you. Okay po, sige po. MGC Tracking Services po. Hello ma'am, good afternoon. Yes po. So confirm ko lang, wala na tayong hard copy ng Trader's Pass. Ano po? Wala na po. Wala na po tayong hard copy. Kasi ma'am, doon sa Barako hotline mo, nagtanong ako, ang sabi niya, iba pa daw ang seminar ng Barako, at iba pa daw ang seminar ng Trader's Pass. Opo. Meron po kasi tayong pa-training specifically for Barako po na ginagawa din po siya monthly. Opo. Na specific po kasi yun for Barako. Ano po, Pero discussion po siya ng Barako para dun po sa mga interesado, dun sa process. Tapos ito po kasi is yung tinatawag po natin na Howlers meeting, nakasama na po lahat. Si animal welfare, yung requirements po natin, tsaka additional pa rin po yung Barako. Okay po. So ma'am, no need pumunta dyan. Ano po? No need na po. Pang load lang. Unless kayo po ay interested na magpa-assist po sa amin para po sa ating application, open naman po yung office kung gusto niyo pong magpa-assist personally po. Yes ma'am. Apo. Kasi last week kasi nagpa-online inspection ako ng truck for renewal yun. Ang Apo. schedule ng inyong seminar is today. Apa. Tapos parang next week, baka magpapaschedule ito ako ng another track for on. Ma'am, ito na yung seminar niya para doon sa isa. Yes pa. Yes pa. Kasama na. Ilalagay ko lang po tandaan ko lang yung date. Apo, tsaka po mag-answer po tayo ng post-test po ha. Huwag kakalimutan ng post-test. Yung link ma'am, doon na isa-send. Ano pa? Yes pa, yes pa. Tapos ma'am, Nasend ko na po yung link po. Apo, ma'am, concern ko lang yung SPA. Nag-a-upload ako. Ano bang control number ilalagay doon? May Oo, meron dun sa SPA na lalagay ng control number. Control number po. Ang hindi po ako nagkakamali for notary, meron po silang nilalagay na control number yon. Yung Hindi mga po ako nagkakamali po, yung sa galing po mismo sa abogado. Kasi alam po nila kung ano po yung binibigay nila na authorized, na notarized na mga SPA po eh. kasi Opo.
book number lang, ganyan. Yun po. Di siya yun po. Yung mga book number po na yun. Yun po Tapos, kasi yung oo. way po ng mga attorney po natin para ma-determine kung kanino po nila na-issue yung special power of attorney. So, yun po yung mga control number natin na hinahanap. Kasi lagi, saka yun ma'am, lalagyan na lang ng AB para hindi maulit. No? Yes po. Or Hanggang- kung kailan nyo po kinuha or kailan nyo po in-apply, pwede rin po yun ang maging palatandaan. Basta po madali po para sa inyo na matandaan kung alin yung documents po natin. Ano po? Okay, sige ma'am. Thank you. Okay po. Ang sunod po natin ay Sir Gil Pangilinan po. Hi, ma'am. Yes po, hi Hello. po. Opo. Ma'am, ngayon lang po ulit kasi ako magpapa-harvest this month of July. So, inagapan ko na yung pag-seminar. Yes. Kasi dati nun kasi ang ginagawa namin pagpapa-harvest is yung kumukuha kami dyan sa may Lemery sa Mahayahay ba yun? Ng BHC. So ngayon, di ba nasabi nyo yung BHC, wala na doon. So, dito na namin sa Barako na. Yes po, yes So po. ngayon, ma'am, so dun kasi sa process, yung paano yun, ma'am, yung sa yung sa veterinaryo. Dapat po naka-register din po yung veterinarian po natin. Kung malaki po tong farm, ano po? Hindi ganun kalaki. Hindi po, I mean Paiwi, commercial farm po. hindi po. Ang Di semi-commercial po ay ang meron pa rin pong veterinarian po eh. Oo. Kasi ang Opo. ginagamit namin si Ma'am Jenny ba yun? Yung nakalagay doon saan ba yun? Sa Opo. BHC na kinukuha namin sa Mahayahay. Aha. Paano yun, ma'am, kung wala kaming veterinarian na private? Sir, kailangan pa rin po ang veterinarian sa semi-commercial po natin. Kasi ma'am, more on paiwi kasi ako eh. Opo, kahit Alaga. na, alam ko po, kahit pag sa may commercial po, yan po ay laging may veterinarian. Tapos Oo. po, ang veterinarian po natin, may sarili po silang account. Kung siya po ay veterinarian dito po sa Batangas, na usually, alam naman na po nila regarding po, kung sila po ay nag-handle ng ibang farm, yan naman po ay ini-encourage namin. Opo. Opo. Hindi pa naman po total wala na VHC na papers. Hindi po totally wala. So, meron pa rin po kaming nai-issue. However, ini-encourage po kasi namin po kasi yan na po yung ating gagamitin talaga in the future. Ano po? Oo. So, Oo. ang kailangan po natin, dapat po ang inyong veterinarian ay nakaregister din po sa Barako. Oo. Through that, yun, ang Barako na rin po ang bahalang mag-generate po ng VHC na galing sa ating veterinarian. Ano po? Kasi yun nga, ma'am eh. Yun Yung po BHC to. kasi Tapos hindi pag dati video, ito noon. din po. Yan ang Kumukuha i-active nyo lang. sa Mahayahay lang. Kaya dyan, Hello dumating. po. Hello. Hello. Wait lang po. Ma'am, kasi di ba dati noon, ma'am, ang BHC kinukuha namin sa Mahayahay, binabayaran namin doon. So, kailangan, kasi may nakalagay doon na veterinary na di ba sa BHC kasi ma'am, yung baboy ko, dinadala po sa Pasay. So, kaya required talaga ako mag-BHC na Apo. yung online ko. Ma'am, meron ba kayo marirecommend na veterinarian? Kasi since wala na dun sa Mahayahay na yung usual na kinasanayan ko. Tagasan po kayo, sir? Balayan. Tapos po, meron Balayan din ako po. Balayan. Tapos may baboy din po ako sa Lemery. Wala po kasi akong alam na tumatanggap po ngayon eh. Pwede rin naman po kayo mag-reach out sa other farms kung meron po silang kilalang veterinarian po na tumatanggap po ng mga consultation. Yun po yung tinatawag namin eh. Mga consultation po or farm vet po na tumatanggap. Pag area po kasi ng Balayan, wala po akong idea eh. Sige. Opo. Mas maganda po siguro, pwede rin po kayo magpatulong sa LGUs kung may kilala po silang veterinarian in their area na willing po consultation. Ano pa? Ma'am, ang AIC, ma'am. Ang AIC po, lagi po yung strict meron, kailangan pa rin po yun. Ano po? I-upload po kasi yun. Yes po, upload lang po yun. Sa munisipyo Then, kinukuha.
Apo, sa munisipyo pa rin po kinukuha. Same process po, unless, same process pa rin naman po siya, yun lang nga lang po, hindi na po kayo pupunta dito sa office para po mag-apply ng VHC. Mhm. Okay. Sige, ma'am. Yung isa ko pang concern Mhm. sa BHC, tapos ma'am, ang ginagamit ko kasi ma'am na ano is yung, di ba yung RAS, Apa, si ASF free. apa. So, baka kasi hindi Sir, magbanggaan. Opo, sir, kung hindi po ako nagkakamali ha, ang ating pong semi-commercial, ibig sabihin po yung mga malalaki na po nating farms, nire-require na po, ano na po siya ha, nire-require na po ang ating CSF, ASF. Hindi po pwedeng RAS lang. Ang RAS lang po natin ay para po sa backyards. Ano pa? Okay. Okay pa. So, kailangan may Ma'am, testing na po wait sila. lang. So, ma'am, meron kasi ang palaga doon sa Lemery. So, ang ano Mm. nun, backyard din. So, Mm. ngayon, ang RAS, pwede gamitin doon. RAS po ng, basta siya po ay considered po na backyard. Ano po? Okay. Mhm. Ang RAS po natin sa Lemery po kukuhanin. Ano po? Kung sa Lemery po siya. Okay. Mhm. Sige, ma'am. Explore ko na lang po yung ano, yung Yes po, explore lang po kayo. And kung may concerns po kayo, may tanong po, pwede naman po sa Barako Hotline. Ano po? Dun po sa question pala po, regarding po sa pag-leave na walang question, wala naman na po tayong discussion pa. Kung wala po kayong tanong at kayo po ay nakapagsagot na po ng ating howlers, ng ating... Wait lang po, ma'am ha. Wait lang po ha. At naka-answer na po ng ating post-test, pwede naman na po mag-leave. Dun po sa mga question pa, mag-entertain pa naman po ako ng questions. Ano pa? Send ko lang po ulit dito ang ating post-test para po dun sa mga kukuha po ng post-test. Nakalagay din po dito yung ating link para po sa ating Calendly at dun po sa ating Barako web app. Ano po? Hindi ako malagay doon. Ma'am Leonisa, ano po iyon? Good afternoon, Doc. Yes Meron po. akong concern kasi po nakapag-renew na ako ng land transport certificate ni CBA. Yes Ngayon, po. meron na po akong municipal permit para sa Rosario. Yes Ang po. wala lang po ako yung trader's pass. Paso na Opo. po, Doc. Paano ko po kaya ma-activate yun para makabiyaya ko bukas? Ma'am, katulad po ng na-discuss po kanina, basta po kayo naka-register na sa Barako. Yun na po yung trader's pass po natin. Ano po? Opo, nakaregister na po ako sa Barako, Doc. Na hindi na po kayo nakapending? Wala po akong pending. Okay po. Kung Approve yan na po po yung ako. nakalagay na approve na, yan na po yung ating trader's pass. Thank you very Considered na much po po, siya. Doc. Okay po. Thank you po. Sige po. Thank you po. Bye-bye. Thank you po. Okay po. Bye-bye. Oh, yung sa Barako ang gagawin ko. Hindi, inayos lang. Ma'am Myrene. Myrene Dunyas po. Ma'am Myrene. Hindi ko na lang narinig ako ni Doc. Thank you very much po, Doc. Ma'am Myrene Dunyas po, may question pa po ba? Sir Marlon hello, Yado. ma'am. Ay, sorry. Hello po. Sir, Ma'am Myrene, yes po. Yes, ma'am. Good afternoon po. Ma'am, tanong ko lang po kung halimbawa po ang biyahe namin, madam, ay Mindoro from Bulacan po. Ang traders pass yun sa munisipyo na yung ano. Ano po yun, Hello po. sir? Sorry po. Bali, ma'am, ang biyahe ko po ay Mindoro kasi hinahanapan din po sa Santo Tomas ng traders pass para po doon sa pass-through. Kailangan pa po ba ngayon yun, ma'am? Kasi Galing po Bulacan kayo naman po galing may po kumuha. kayong Mindoro? Pupunta po kayong Mindoro? Hindi, ma'am. Bulacan po. Bulacan papuntang Mindoro. Okay po. Baboy po ba? Baka? Ay, baboy po. Baboy, ma'am. Baka. Sorry. Baboy Baboy po. Ang pass-through po natin ay iba po siya sa Barako. Kasi ang Okay, Barako ma'am. po ay specific po muna sa mga galing po ng Batangas. However, Yes, ma'am. yung pass-through po natin, sige po, i-chat ko po yung link po Kasi ito po, meron po tayong tinatawag na pass-through clearance. So, ang pass-through Yes, clearance po natin ay para po sa mga baboy na dadaan lang po ng Batangas. So, ang mga requirements po ay kailangan yung kailangan niyo pong ma-accomplish at dito po kayo mag-send, email po ito, provetbatangas@gmail.com po siya. At Ma'am, kung gmail.com. halimbawa po, ma'am, Message, ay yes po, message lang po kayo dito sa inabot po email ng po na expired. ito. Na-expired lang po kasi, ma'am, ng aking trader's pass ngayon pong nung 6 po. Ay may biyahe po sana ako, alanganin po, hindi pa inspection yung truck.
Ano po yun, Sir, may kasi kaya po i-allow nila sir, yun? kasi hindi po kami nag-a-allow ng ano na. Kasi meron na po kasi kayong half na po tayo ng year eh. Kalahati na po tayo ng year. So dapat po na-renew na po siya before po siya kayo nag-shipment. Ano po? Opo, Ganun po kasi nahirapan kasi ma'am talaga. makapasok sa Mhm. online po eh. At least sana po napa-inspect. Kaso Opo, kasi ma'am. importante po yung ating inspection. Kailan po yung huli yung inspection, sir? Last year, ma'am, Ayun po, bago kailangan mag-end ng po ay year. na-inspect na po siya. Kasi kalahati na po yung taon eh. Opo, ma'am. Kalahati na po yung taon. May other Sige question po, po ma'am. ba, sir? Sige, okay na ma'am, okay. Okay po, sinend ko na rin po yung Okay po. email po. Message lang po kayo dito para po sa requirements natin. Ano pa? Okay, ma'am. Thank Para you po po. sa pass-through clearance. Okay po. Sir Marlon Yaga po. Hello po, ma'am. Good Hello afternoon po, po. yes po. Ma'am, dun sa Barako apps, Mhm. pinipindot ko yung help tsaka yung user manual. Ayaw niya magtuloy-tuloy. Okay po. Either po yan ay hindi mahina, medyo mahina po yung internet. Pwede po kayong pumunta sa Facebook page po ng OPV. Andun po ang user manual. Ma'am, Scroll lang po wag- kayo doon. ma'am, pwedeng pakuha nung ano po yung yung sinabi niyo sa Facebook? Sa Facebook po. Sige, wait lang po ha. Sa kunin ko na lang po sa chat box, ma'am. Apa. Send ko rin po dito. Okay po. User manual. Ay, hindi. Sa office pala. Saan na yan? Ito. Excuse me po. Ayan. Ito. Whoop. Saan na? Wait. Okay po. Ito po yung link, bit.ly po natin, Barako Matwal. Ipa-flash ko rin po para dun po sa mga gustong no. Ha? Pause ko rin po. Wait lang po ha. Barako Manual. Yan. Para kita din po. Pinost ko rin po siya if ever gusto pong tumingin po ng ating manual. Ano pa? Naka-link din po sa ating sa messages po natin. Ano po? Pwede rin po kayo humingi ng natin dun po sa ating mga Barako hotline. Ano po? Okay. May Thank you, question pa ma'am. po ba, Sir Marlon? Yun lang po muna sa ngayon. Okay po. Sige po. Road Dan Tracking Services po. Rowdan po. Hauler owner po sa Barako app is dapat name ng business permit. Yes po, kung sino po yung nakalagay sa haulers, hindi po pala. Ang dapat po nakalagay ay sa haulers or handlers license po. Din po kami titingin. Yung nakalagay po doon. Rowdan po, wala nang questions. Yes po, ano po yun? Hello ma'am, rinig po ba? Yes po. Ayun po. Ma'am, clarification lang po. Bago pa lang po kami sa Barako app or website po, kahapon lang na-approve. Need pa po ba ma'am na na online inspection po? Pardon, ano po yan? Need pa po ba ma'am ng online inspection po ng truck? Yes po, required pa rin po yun. Ano pong dala po pala ninyo?
Ah, sa ano Ano po pong kayo? karga? Anong karga po Chicken nila? po. Chicken po? Yes po, kailangan pa rin po. Mga ano ma'am, ano po ma'am, mga requirements na kailangan ihanda? Kailangan po, yung pong na-discuss ko po kanina. So, kailangan po walang laman yung walang laman po yung truck po natin. Specifically, dapat po siya ay for inspection lamang. Dapat po malinis. At handa lang po yung at alam po nung mag-attend po nung inspection kung ano po yung mga isasagot po. Ano po? Okay po ma'am. Okay po. Isang question po pa po ma'am. Yes Dito po. ma'am sa post-test, Apa. kung ano po yung ginamit sa Barako app, yun din po ba ang gagamitin? Na email po? Yes ma'am. No need naman po. Basta yung pangalan po ay dun po sa owner. Okay po. Thank Okay you po. ma'am. Apa. Okay po. Thank Sige you po. po. Ma'am Mary Erpelo po. May question po ba? Ma'am Mary? Ma'am Mary Ay, hello. Erpelo po. Hello po, Yes po. Doc. Good Yes po. afternoon po. Ano po kasi, Doc, di bali dalawa po kasi yung truck po namin. Yung isa po, okay na po siya. Okay po. Hindi po kasi sabay po siya in-inspect sa online. Kaya nung nag-a-additional po ako doon sa pangalawa po, nakapinding pa rin hanggang ngayon. Last week pa po. Last week pa po. Mary Opo. Erpelo po ang pangalan? Opo, ang pangalan po yung pangalan po ni Mr. ko po, Doc, Richard D. Guzman Erpelo po. Richard De Guzman po. Opo, Erpelo. De Guzman. Richard Opo. Erpelo, opo. Guzman Erpelo po. Ano pong farm po or business pangalan po? Chad Mary Hag Trading po, Doc. Ano po yan? Chilled Mary? Chad Mary. Chad Mary. Opo, Hag Trading. Hag Trading po. Oo. Okay po. Ma'am, nakatawag na po ba kayo sa hotline? Ano po, hindi din nila sinasagot, ma'am. Ma'am, try po kayo dun po sa dalawang number, tapos dun po sa OPV telephone number po natin. Ano po? Pero ipapacheck ko na rin po ito, baka po kasi may discrepancy or may kulang po kayo na documents. Ano po? Sige po, Doc. Apo. Sige po. Papacheck ko din po ito. Ano po? Sige po. Thank you po. Hi po. Ma'am Virginia Dekit po. Dikit. Hello po. Hello, yes po. Yes po, question lang po. Doon po sa Barako Yes po. na website. Nakalagay po kasi kanina, nakita ko yung Peter Hog dealer. So Apa? ngayon po, nasa manage hauler profile ako. Ang question ko lang po, ang pangalan po dapat ng business o pangalan ng may-ari? Yung business po, pag pangalan po, yun po kasi magkahiwalay. Pangalan po ng business, yung pong mga hog dealers po natin, kung kaya po may business permit. Then, yung kasama din po yung sa hauler's name po natin. Ano po? Separated po sila. Hindi, pending pa po kasi ata tong account, kaka-authorize lang po kasi siguro. Pag pinindot ko po kasi yung manage hauler profile, nakalagay lang po yung first name and last name. So, yung may-ari po muna. Until Hindi po. Ang lalabas po talaga dyan is yung may-ari. So, ano pong nakikita po ninyo right now? My profile, first name, last name, ganun po. Sige, wait. Pero kanina po kasi nung nakita ko sa inyo, ang nilagay niyo po is Peter Hog Dealer. Kaya dun po ako naku-confuse. Okay, wait lang po. Wait lang po. Sige po. Pero naka-login na po kayo, sir? Opo, naka-login na po. Okay po. So, nakikita nyo lang po ay... Pag pinindot ko po yung manage hauler profile. Hindi po. Tama po yun. Tama po yung nakikita niya. Mga first name, last name po. Pwede niyo po siyang i-edit kung yan po yung hauler's profile po yan. Ano po? Saan niyo po nilagay yung kanina po yung Peter Hog Hauler? Kung makikita niyo po yung... open ko lang yung Barako. Mga backside yun. May na po kasi ako sa directions kung left or right eh. Gusto ko makita. Sige lang po ha. May na po kasi talaga ako sa left and right. Oh my God, my net is dying. Wala po ha, may na po talaga internet namin. Okay lang po. Dun sa hauler's profile, saan nga ulit makikita yung yung
Sa manage haulers daw po pala, sir, ang inyo. Opo, Dun- dun po ako hauler profile po, di ba po? Di ba, manage haulers po. Nakalagay lang po sa akin sa dashboard, manage hauler profile, manage hauler employees, manage VHC. Puro ganun lang po. May baba pa po yan. My haulers po, manage my farms. Yun pa, yun. My vehicles. Manage my farms po. Manage haulers po. My hauler, sorry po. My haulers. Okay. So, dyan ko po i-add yung business name namin. Apo, dyan po. Okay po. Thank you po. Yun lang Okay po. po, sige po. Thank you. Ay, wait lang po pala. Last na po pala. Yung sa my vehicles po, hindi pa po ako pwedeng mag-add ng vehicles unless na hindi na pending. Hindi po, pwede po kayo mag-add. Yun po ay ilalagay po doon kung pending po yung vehicle na yun. Ang Kayo po nakalagay na mag-add po nun. Kung naka-pending po siya, ibig sabihin po, hindi pa po siya na-check po ng ating mga admin po. Pag pinindot ko po kasi yung my vehicles, go back lang po yung option. Wala pong add vehicle. Wala daw yung... Ay po. Punta po kayo dun sa My Howlers. Opo. Tapos po dun sa mga business name nyo. Opo. Nakikita niyo po ba yung 3 dots? Dun sa gilid? Opo, meron po. Pindutin niyo po yun. Tapos manage vehicles po. Okay po. Sige. Ay po. Nakita niyo po, sir? Po. Opo, okay na po. Okay. Thank you po. Okay po. Dyan niyo po i-add po lahat. Tapos i-upload po ninyo yung mga documents po natin. Tapos makikita niyo po, pag naka-add niyo na po yung vehicles niyo, kung siya po ay pending or hindi po pending, kung kompleto po yun. Ano pa? Okay po, thank you po. Pabigyan po sila ng mga 1 to 2 days po before po natin makita ang approve. Ano po, kung hindi po makuha ng 1 to 2 days, tawag lang po kayo sa hotline. Okay po, thank you so much. Okay po, sige po. Ma'am Mary? Ma'am Mary? Ma'am Mary po? Ano po, Doc? Okay na po ako, Doc. Tapos Okay na po yung sa inyo. Okay po, wala na po tayong questions? Sir Zinati po, may question pa po ulit? Sir Zinati? Hello po. Yes po. Nakalimutan ko lang po yung quarantine checkpoints kung ilan po. Wala. Sinabi ko na po yan kanina. Oh. Alam kong tanong yan sa post-test. Inantok po kasi. Yes po yan. Nakalimutan ko na. Hindi talaga, sir. Hello. Nakadoble po ako ng discussion kanina. Dalawang beses ko siya sinabi. Ay, pag sa baboy kasi hindi ko masyado inaano kasi manok ako yun. Nagpo-post test na sir. Ano? Sinabi ko po yan kanina. Oh, sir. Naku. Okay, sige. Okay. Kasi Alam mo, pagka sa... kasama sa post test yun. Ay, hello ma'am. Ilan na yung checkpoint? Wala din. Hello ma'am. Sige, Yes ma'am. po. Yes Ma'am, po. saan makikita Sir, yung post test po? Ay, ito po. Ito po dito po sa post test. Ayan Ito po. pong binibilugan ko. Pwede ko Ayan, rin ma'am. po din. Papakopyahin niyo daw po ba si Sir Sinetti? Hello, saan? Sinend ko po ulit sa messages Ayan, okay, natin. Ano po? Sige, Pwede niyo ma'am. po i-click lang po yung link natin. Okay ma'am, thank you. Next po ay Sir Cesar Birera po. May question po. Yes, ma'am, daw makapasok. Gusto po kanina po. HTTPS. Sir, sir, pa-check na lang po ako ng ng ating mga internet po. Ano po, kasi po meron na pong nakapasok para sa ating mga Di post ba, ma'am, test po. yung post-test bago yung naka-red, di ba yun yung pipindutin? Yes po, yung naka-red po. Pero dun po sa messages po natin, income messages, yun po yung kulay blue na may naka-underline.
Sige Ah, sige po, sige po, sige po. Ito, pwede naman po, picturean niyo po ito kung hindi po kayo makapag post test ngayon, pwede naman po siya maya-maya. Ano po kung mayroon po makakapag-assist po sa inyo. 24 hours naman po open yung post test po natin. Pwede naman screenshot na lang to, ano po? Yes po, opo. Pwede naman po screenshot then magpatulong po kayo dun po sa Maya-maya na lang. ano po, opo. Or kung mahina po ang internet niyo po right now, katulad ko po, nawawala po yung internet ko. So, Okay po. kahit po mamaya. Ano po? Sige po. Thank you po, ma'am. Hi po, sige po. Okay, bye-bye. Okay po, may other question pa po ba tayo? Po. Kung wala na po, i-end ko na po yung session natin. Maraming salamat po sa pag-attend. Kilala po ako po. Ako po si Doc Isabella Quino. Ako po yung nag-handle po for as part of regulatory po natin. Ano po? May bagyo po tayong nasa Philippine Area of Responsibility right now. Hopefully, stay safe po and stay dry. Bye-bye po. Salamat po sa pag-attend. Bye-bye po.